Isa ka ba sa nababaliwala? Yung tipong nararamdaman mo at nakikita mo na parang wala nang pakialam sa'yo yung partner mo. Yung tipong porke matagal na kayong nagsasama, masyado na siyang kampante na hindi ka mawawala sa buhay niya, na nandiyan ka palagi para sa kanya. Well, good news kapatid, dahil ngayong araw gumawa ako ng 4 na paraan kapatid para hanapin ng lalaki yung atensyon na dapat mong binibigay sa kanya. Pagtaka siya kung bakit bilang nagbabago ka at matakot siya na mawala ka sa kanya. Kung interesado ka malaman kung paano mo gagawin to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang bagay kapatid, para ma-feel ng lalaki na kailangan niya yung pag-aalaga, yung attention mo, yung pagmamahal mo, ay syempre sa pamamagitan ng absence o yung kawalan ng panahon, oras o physical na attention mula sa'yo. Paano mo nga naman ba hahanapin yung hindi naman nawawala, di ba? Paano ka naman ba matatakot na wala sa'yo yung isang tao kung hindi mo naman na-feel na mawawala siya sa'yo, di ba? So what if maiparamdam mo sa kanya na posible kang mawala sa kanya? May mga bagay ka na pwedeng mong magawa para maparamdam sa kanya na may tsansa na mawala ka sa buhay niya, di ba? Na kaya mong mabuhay nang wala siya, di ba? Halimbawa kapatid, isa kang working mom, no, na palaging wala sa bahay. Yung kawalan mo ng atensyon sa kanya o kawalan mo ng focus sa kanya ay isa sa mga bagay na mag-trigger sa kanya na bakit parang nawawala na siya ng atensyon sa akin? Bakit parang hindi ko na nararamdaman na may partner ako? Diba? Kasi kadalasan kapatid, kahit na binabaliwala na tayo, tinturing na tayo na parang basahan ng taong pinili natin, na alam naman natin na hindi natin deserve, ginagawa pa rin natin yung best natin para makuha yung atensyon nila. Habulin sila, di ba? Kahit pagod na tayo maghabol, sawang-sawa na tayo sa rejection, ayaw na natin ng pakiramdam na binabaliwala. Pero ginagawa mo pa rin ng paulit-ulit pa. Dahil nga, niisip mo, magbabago siya. Well, hindi niya mapifeel na pwede kang mawala sa kanya kung hindi ka mawawala sa kanya o hindi mo ipapafeel sa kanya na may posibilidad na maging absent ka sa buhay niya. Why not try focusing yourself sa sarili mo mismo, di ba? Sa mga bagay na passionate kang ginagawa, sa trabaho mo, sa mga anak mo, instead focusing your full attention sa kanya, di ba? Focus mo na lang lahat ng attention mo sa mga bagay na makakapagpa-improve sa'yo. Kasi the more mong binibigay yung full attention mo sa kanya, the more niyang mafe-feel na okay lang na baliwalain ka niya. Kaya para maghabol siya ng attention from you, para ma-feel niya na kailangan ka niya sa buhay niya, kailangan niya ng attention mo sa buhay niya, kailangan mo maging physically and mentally absent sa taong pinili. Okay, proceed tayo sa ikalawa, which is improve yourself to the fullest. Let me ask you a question kapatid. Bakit ba natin hinahabol-habol yung taong pinili natin? Dahil ba sobrang mahal natin sila? O dahil takot tayo na maging okay na sila kahit wala tayo sa buhay nila? Diba? Kapag kasi nafe-feel natin na kayang mabuhay nitong taong to nang wala ko, kaya nitong tumayo sa sarili nilang paa nang wala ko, the more nating pinipilit yung sarili natin sa buhay ng taong yun, the more tayo nagkukumahog sa attention nila para hindi sila mawala sa buhay natin, tama? So what if ikaw yung gumawa nun kapatid? What if ikaw yung pumili naman ng sarili mo para naman hindi ka na patuloy na nag-ahabol, hindi ka na napapagod na pinipilit yung sarili mo sa taong pinili mo na nagiging kampante naman sa relasyon niyo? What if ikaw naman ang pumili ng magiging future mo? It's like getting 2 birds in 1 stone, di ba? Na-improve mo na yung sarili mo, naghabol pa yung taong pinili mo sa'yo. Dahil hindi yan maghahabol sa'yo kung mananatili kang stagnant sa sitwasyon mo ngayon. Hindi yan maghahabol sa'yo kung makakampante ka na mahal ka niya at hindi siya magbabago, di ba? Kaya naman napaka-importante na hindi ka bibitaw sa kagustuhan mong maabot kung ano man yung goals na sinet mo sa sarili mo. Even if magkarelasyon kayo, magkapamilya kayo, kailangan nakapokus ka pa rin sa goal na gusto mong marating. Dahil hindi lang malaki ang impact niyan sa buhay mo as an individual na may gustong marating, kundi malaki rin ang magiging impact niyan sa mata ng mga taong nakapaligid sa'yo na patuloy na pinagmamasdan yung buhay mo. The moment na itigil mo yung
pag-achieve mo ng goals na sinet mo para sa sarili mo, ay doon na magsisimula yung paghihila sa'yo pababa ng mga taong gigil na hilahin ka pababa. Kaya naman, in order to make a man seek for your attention, hanapin yung attention mo, habul-habulin ka, kailangan maipakita mo na hindi ka nakadepende sa kanila, na kaya mong maging independent person, kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa at hindi ka aasa sa atensyon, pagmamahal, at suporta ng mga tao sa paligid mo. Okay? At ang ikatlo, kapatid, huwag mong hahayaan yung sarili mo na palagi kang available sa kanya. Kapag naramdaman nga ng lalaki na anytime na pwede kanyang tawagin, ay tatawagin kanya. At willing kang sagutin ang lahat ng tawag niya, no matter what. Di ba? Na more nilang napipil na mas inferior sila sa'yo, mas mataas sila sa'yo, mas pwede ka nilang hamak-hamakin, pwede ka nilang bali-baliwalain at hindi pansinin, i-ignore totally. Kasi one call, one text, one chat away ka lang naman. Kaya even if hindi ka nila masyadong pansinin, hindi ka nila masyadong bigyan ng attention, nandiyan ka at hindi ka mawawala dahil kailangan mo sila. Di ba? What if, kapatid, baliktarin natin yung sitwasyon? Huwag mo iparamdam sa kanila na palagi kang available para sa kanila. Huwag mo iparamdam sa kanila na hindi ka naman mawawala sa kanila. Huwag mong iparamdam sa kanila na one call, one text away ka lang at darating ka na agad sa tabi nila. Tingin mo, hindi ka ba nila habulin? Hindi ba sila maghahanap ng atensyon mo? Sa tingin mo, magiging reaction niya dito. Kaya napaka-importante na kahit na kanino, kapatid, hindi lang sa taong pinili mo, kahit na kanino, hindi tayo palaging available. Dahil the more kang available sa kanila, the more ka nilang aabusuhin. The more kang available sa kanila, the more nilang mafe-feel na mas mataas sila sa'yo, the more nilang mafe-feel na kailangan mo sila. Kaya gagawin nila lahat ng pwede nilang magawa para maabuso ka. Kaya napaka-importante na hindi natin mapapafeel sa kahit na sinong tao na lagi tayong available para sa kanila. Para malaman nila na mahalaga tayo sa buhay nila. Hindi tayo dapat binabaliwala at binabasta-basta. Okay? Proceed tayo sa ika-4. Last but not least, kapatid, ika-4 na paraan para ma-feel ng taong pinili mo na kailangan niya ng atensyon mo, na kailangan niya yung pansin mo, na kailangan kanya mismo. Kaya sa pamamagitan ng paparamdam sa kanya na kapag napagod ka sa relasyon nyo, willing kang bumitaw. We all need time to heal. Kailangan nating lahat ng panahon para buuin ulit yung sarili natin. Na ayusin ulit yung buhay na nasira natin. Ayusin ulit yung sarili natin na napabayaan natin dahil masyado tayong nag-focus sa taong pinili natin. Kaya napaka-importante na masasabi mo sa sarili mo, hindi lang sa taong pinili mo na hindi ka pa ready para sa kanya kapag ginawang kanya ng pagkakamali. At kailangan mo ng oras para mag-heal. Kailangan mo ng oras para sa sarili mo. Dahil kapag nalaman niya at naintindihan niya yung sitwasyon mo, ire-respeto niya kung ano yung magiging desisyon mo. At once na magawa niya to, kapatid, siya na mismo ang maghahanap ng attention mo na hindi mo na naibibigay sa kanya. Kaya naman napaka-importante, kapatid, na lagi nating tututukan din yung sarili natin at hindi natin napapabayaan yung pagkatao natin. Dahil once na maramdaman mo na hindi ka na nagiging masaya sa kung anong sitwasyon ka man naroon, nasa relasyon ka man o wala, dapat handa tayo sa changes para maging better version tayo ng sarili natin. So, hope nakatulong tong video na to sa inyo. If nakatulong nga naman, please help me share this to your loved ones na posible nating matulungan din ng video na ginawa natin. Para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagihan yung panonood at pag-support. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, ayun na mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood and I hope to see you all on the next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid. May God bless you.